Habang nagtatalo sila sa Geneva tungkol sa hangganan, nagpasya naman sa Moscow na gamitin ang pinakamalakas na alas, pera na mas naiintindihan ni Donald Trump. Kagabi, opisyal na ipinakilala ni Kirill Dmitriev ng Russian Direct Investment Fund ang portfolio ng mga estratehikong proyektong nagkakahalaga ng $14 na trilyong. Hindi lang ito basta malakas na numero. Opisyal itong alok sa administrasyon ni Donald Trump na bukas ang Russia sa kanilang likas na yaman at merkado para sa Amerikanong korporasyon kapalit ng pagtanggal ng parusa. Tinawag ito ng Economist bilang pinakamalaking suhol sa kasaysayan ng geopolitika. Hindi na umaasa ang Kremlin sa internasyonal na batas, bagkus ginagamit na nito ang estilo ni Donald Trump. Lagusan sa ilalim ng Bering Strait na nag-uugnay sa Alaska at Chukotka. Magkatuwang na pag-unlad ng Arctic at pag-access sa rare earth metals na mahalaga sa paggawa ng baterya tulad ng Tesla ay tinalakay sa Oval Office. Parang tingnan ninyo, ano ang iniaalok ng mga Ruso kay Trump. Sa episode na ito, aalamin natin kung totoo ba talaga ang $1 trillion na ito. Bakit nagmamadali si Kirill Dmitriev sa alok na ito at papayag ba si Trump sa isang kasunduan na may ganitong uri ng kontroladong banta na siya mismo ang nangakong pipigilan? Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa channel na ito. Paki-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. Ano nga ba ang ibinebenta ng Moscow kay Donald Trump at ano ang pakete ni Dmitriev? Tingnan natin ang laman ng alok na ito. Ayon sa post ni Dmitriev sa social network na EKS, ang proyekto ay hinati sa 3 bahagi. Una, ang Arctic Alliance. Nag-aalok ang Russia sa United States ng magkatuwang na pagmimina ng lithium, cobalt at langis sa Arctic Shelf. Direktang hamon ito sa China na gusto ni Trump tanggalin sa resource chains. Sabi ng Russia, bakit makipagdigma para sa resources kung pwede namang kunin ng magkasama? Kansilahin lang ang sanctions at ibigay sa amin ang Ukraine. Ang pangalawang bahagi ay isang infrastructure mega project, ang tulay sa ibabaw ng Bering Strait. Ayon sa The Moscow Times, nangako ang Kremlin na popondohan nila ang 70% ng konstruksyon ng tunnel na mag-uugnay sa mga riles ng tren ng Alaska. Para kay Trump na mahilig sa malalaking proyekto, ito ang perpektong pamana. Ang ikatlong bahagi ay teknolohikal. Nakakatawa, di ba? Ano bang teknolohiya ang maiaalok ng Russia? Nag-aalok ang Russia sa mga higanting information technology ng Amerika, kabilang ang kumpanya ni Elon Musk, ng mga pribilehiyo sa pagtatayo ng malalaking data center gamit ang murang enerhiyang nuklear sa Siberia. Ayon sa The Economist, tinatarget ni Dmitriev ang kahinaan ni Trump, ang pagkahilig sa malalaking numero at ang layuning talunin ang China sa hilaw na materyales. Pero ang realidad ay ang gross domestic product ng Russia ay mas mababa sa $2 trilyong, kaya saan manggagaling ang 14 na trilyong pamumuhunan? Ito ay purong kalakalan ng pag-asa para sa hinaharap. Bakit nga ba nagmamadali ang Moscow sa mga panukalang ito at bakit ngayon lang ito lumitaw? Ang sagot ay mula sa datos ng European Intelligence. Ngayon, sa kabila ng yabang, magiging kritikal ang ekonomiya ng Rusya pagdating ng 2026 dahil sa hiwalay sa kanluraning kapital at malaking gastos sa militar. Inaasahang pinakamataas sa kasaysayan ang kakulangan sa budget ngayong ikalawang kalahati ng taon. Kailangan ng Moskva ang kanluraning teknolohiya at pamumuhunan para hindi ito maging simpleng tagapagtustos ng hilaw na materyales sa China. Ngayon, nauunawaan ni Kirill Dmitriev, tagapamagitan ni Putin sa United States elite, na si Donald Trump ay alternatibo at bintana ng oportunidad na maaaring agad magsara. Ayon sa Reuters, maingat nang naglulabi sa Kongreso ang mga kumpanyang Amerikano para pag-isipan ang pag-access sa bihirang metal mula Rusya. Si Trump naman, sa kanyang panig, ay nakikita ito bilang pagkakataon para maresolba ang problema ng kakulangan ng mga yaman para sa industriya ng sasakyan sa Amerika na sa kasalukuyan ay 80% umaasa sa China. At bilang panghuling salita, sasabihin ko ito, ang kasunduang ito mula sa mga Ruso na nagkakahalaga ng $14,000 trilyong ay tungkol lahat sa negosyo, sa dugo at mga yaman. Si Trump ay nahaharap sa pagpili, ituloy ang mga parusa at isugal ang krisis, o makipagtulungan kay Putin sa Siberia na isinasawalang bahala ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Dito,
may dalawang magkaibang senyales. Pinalawig ni Donald Trump ng 1 taon ang lahat ng parusang ipinataw ng Amerika sa Russia mula 2014, 2018, 2020 at mga sumunod pa na parang isinara na niya ang bintana dito. May ulat na sinusubukan ng Russia at ilang Amerikanong negosyante na samantalahin ang hilig ng Pangulo ng Estados Unidos sa mga kasunduan. Unang layunin ay alisin ang internasyonal na pag-iisa ng kanilang ekonomiya na nahahati na dahil sa mabigat na gastusing militar. At ang Texanong mamumuhunan na si Gentry Beach ay nagsabi na noong nakaraang taglagas pa, tahimik siyang pumirma ng kasunduan sa kumpanyang Ruso na Novotek tungkol sa pagmimina at pag-liquefy ng gas sa Alaska. Ang namumuhunan sa hedge funds at direct investment funds ay mahilig magyabang na kaibigan niya si Donald Trump Jr. noong kolehiyo at naging best man siya sa kasal nito noong 2005. Si Beach ay responsable rin sa pagpopondo ng inaugurasyon ni Trump Sr. noong 2017 bilang Deputy Chairman ng Inauguration Committee. Ang pagpapakilala niya bilang kaibigan ng pamilya Trump para makipagkasundo sa ibang bansa ay ilang ulit nagdulot ng kalituhan. Pero sa kabila nito, siya ay malapit sa pamilya Trump at lumalabas na nakikipag-business deal na siya sa mga Ruso. Bahala na kayong magkonklusyon, dito ko na iiwanan. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments ng episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming trabaho sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.